Maksiupo po. Yung lahat, maligayang pagdating at pagdalo sa pagdiriwang ng ating banal na Eucharistia. Ngayon po ay Lunes ng ika-6 na linggo sa karaniwang panahon at misa sa karangalan ni San Jose. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ang ating parochial vicar, Reverend Father Danichi Hui. Magsitayo po. Ito ang lingkod na tapat, maaasahan sa lahat. Ang Diyos sa Kanya ay nag-atas sa mga giliw niyang anak. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ipasyang hirangin si San Jose upang maging kaisang dibdib ng banal na ina ng iyong anak. Sa aming pagpaparangal sa kanya,
bilang tagapagtangkilik sa lupang ibabaw, kami nawa ay maging dapat na idalangin niya sa iyo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang ng nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ang karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humingi ay dapat manalig at huwag mag-alinglangan, sapagkat ang nag-aalinglangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikinararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos at ang mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya. Sapagkat ang kayamanan ay lilipas. Gaya ng bulaklak ng damo, ang damo'y natutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Poon ako ay kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sarili dati-rati namumuhay ng baluktot, nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Poon ako ay kahabagan upang mabuhay kailanman. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay tinuro mo ang bigay mong mga utos. Poon ako ay kahabagan upang mabuhay kailanman. Sa akin ay nakabuti ang paminsang iyong dulot, pagkat aking naunawang mahalaga ang iyong utos. Poon ako ay kahabagan upang mabuhay kailanman. Hindi pa sa ginto't pilak nitong buong sanglibutan ang mabuting idudulot ng bagay mong kautusan. Poon ako ay kahabagan upang mabuhay kailanman. Nababatid ko, o poon, matuwid ang iyong batas, kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Poon ako ay kahabagan upang mabuhay kailanman. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako ng iyong lingkod. Poon ako ay kahabagan upang mabuhay kailanman. Magsitayo po. Aleluya, aleluya. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal.
Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Matapos magpakita ng maraming milagro, pagpapagaling at kababalaghan itong si Jesus, nakipagtalo sa kanya ang ilan sa mga Pariseyo. Nakipagtalo. Imagine ninyo, gumawa ka na ng mabuti, nagpakita ka na ng maganda, nakipagtalo pa sa iyo. Kaya nga, ang tugon ni Jesus, isang malalim na buntong hininga. Gusto kasi ng mga nakikipagtalo kay Jesus na magbigay siya ng tanda. Gustong makakita ng mga Pariseyo ng tanda mula sa langit sa mga ginagawa ni Jesus. Pero ang tanong ni Jesus, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Hindi sila pinagpakitaan ng anumang tanda at iniwan sila ni Jesus. Tatlong bagay po ang pwede nating makuha sa kwentong ito. Una, ang pakikipagtalo kay Jesus. Ang taong nakikipagtalo, gustong manalo. Tama po ba yun? Diba? Meron bang nakipagtalo na gustong matalo? Hello? Diba wala? Kapag nakipagtalo ka, gusto mong manalo ka. Ibig sabihin, meron kang pinaglalaban. Nakipagtalo na ba kayo sa Diyos? No. Nasubukan nyo na ba na makipagtalo sa Diyos? O siguro sa ibang tao, nakipagtalo na po ba kayo sa ibang tao? Di ba? Pag nakikipagtalo ka, meron kang pinaglalaban. At ito yung nais ng Pariseyo. Matalo si Jesus. Pero ano bang pinaglalaban nila? Meron sigurong gustong patunayan. Walang nabanggit kung anong gustong patunayan ng mga Pariseyo. Walang nabanggit kung bakit gusto nilang manalo. Pero gusto lang nilang makakita ng tanda. Pero para kay Jesus, ano pang tanda? Nagpagaling na ako. Gumawa na ako ng milagro. Nangaral na ako, ang dami ko nang ginawang kababalaghan. Ano pang tanda ang hinahanap ninyo? Kaya nga, yung mga Pariseyo, balak si Jesus siluin. Tingnan mo, gumawa ka na ng mabuti, ikaw pang sisiluin. Nakikipagtalo pa sa iyo. Pero, ika nga, you cannot put a good man down. You cannot put a good man
down. Kahit kailan, hindi mapatutumba ang taong mabuti ang ginagawa. Pwede mong matalo, pero hindi mo pwedeng mapatumba. Magkaiba yon. Magkaiba yon. Tinatalo. Pinipilit nilang manalo kay Jesus. Pero si Jesus, napabuntong hininga. Ito yung ikalawang makukuha natin sa ating kwento. Ikalawa, napabuntong hininga si Jesus. Malalim ang kahulugan ng buntong hininga. Kailan ba nagbubuntong hininga ang tao? Nasubukan niyo na bang magganon? Naranasan niyo na ba? Kailan nagaganon? Diba? Bumubuntong hininga ang isang tao para humugot ng hininga. Dahil may malalim o matinding emosyon na dulot ng siguro pagod, siguro stress, siguro kalungkutan. Kailan ba tayo napapabuntong hininga? Di ba pag malalim ang ating emosyon, yung pagod ka na sa trabaho, tapos pag uwi mo, no, aawayin ka pa ng asawa mo, buntong hininga talaga yon, no? Yung stress ka na sa kakahanap ng pera, tapos pag uwi mo, no, ang daming hugasan, no? Wala pang sinaing, di ba? Para papabuntong hininga ka. Para ikaw ay maginhawahan, humuhugot ka ng hininga. At maaring ito yung naramdaman ni Jesus dahil sa pakikipagtalo na ginawa sa kanya ng mga Pariseyo. Kesa pumatol, napabuntong hininga. Yung huhugot ka na lang ng hininga. Yung pagod ka na, ayaw mo na lang sumagot. Yung pagod ka na, ayaw mo na lang makipagtalo. At ang gagawin mo, bumuntong hininga. Humugot ng hininga. At pangatlo, ang ginawa ni Jesus, iniwan sila. Nakipagtalo kay Jesus, bumuntong hininga si Jesus. Panghuli, iniwan sila ni Jesus. Minsan, para wala ng gulo, kailangan mo na lang umalis. Kailangan mo na lang pabayaan. Pabayaan, ibig sabihin, pagpapaubaya. Iniwan ni Jesus ang mga Pariseyo, hindi parang ipakita na siya ay talo. Iniwan ni Jesus ang mga Pariseyo para ipaubaya sa kanila ang gusto nilang patunayan at pinaglalaban. Parang siguro sabi ni Jesus, sige na nga, kayo na. Sige, ikaw na. Ano bang pinaglalaban mo? Sa lahat ng ito, isa lang naman pong nakikita kong dahilan ng mga Pariseyo kung bakit sila nakikipagtalo kay Jesus. Dahil para sa kanila, hindi pa sapat si Jesus. Nakikipagtalo sa kabila ng milagrong ginawa ni Jesus. Nakikipagtalo sa kabila ng pagpapagaling ni Jesus sa mga may sakit. Nakikipagtalo sa kabila ng maraming kababalaghan. Lahat ito dahil para sa kanila, hindi pa sapat si Jesus. Jesus is not enough for them. Kaya nga, maganda ang paalala ni Apostol Santiago sa ating unang pagbasa. Sa mga taong sinusubok, ang sabi ni Apostol Santiago, sa mga sinusubok, magalak. Dahil alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Sa mga sinusubok, huwag malungkot, magalak, sapagkat kapag napagtagumpayan ang pagsubok na yan, mas lalong tatatag
ang inyong pananampalataya. Parang pagpapakabait. Para masabi mong ikaw ay tunay na mabait, kailangan subukin. No? May sumusubok sa iyo na maging masama ka. Di ba? Hindi mo masasabing mabait ka kung walang sumusubok sa kabaitan mo. Parang pasensya. Hindi mo masasabing pasensyoso ka kung hindi susubukin ang pasensya mo. At nalalaman mo lang na ikaw ay matatag sa kabaitan o pasensya kapag napagtagumpayan mo ang pagsubok sa iyo. Mga kapatid, kung pakiramdam natin, tayo ay hindi sapat para sa iba o sa mga sumusubok sa atin ng matindi, huwag makipagtalo, bumuntong hininga at umalis. Dahil kailanman, hindi kahinaan ang hindi manalo, pero kalakasan ang hindi pakikipaglaban. Amen. Bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na makapagbagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ating sambitin sa bawat panalangin, Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang kapagurang maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos sa pagsisisi sa mga taong may tunay na pusong naghahanap sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat na nagbabalik loob sa Kanya ng may kababaang loob at nagsisising puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tayong lahat naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi nakakahaam sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga namatay, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan at mga dumudulog sa Birhen de Guia, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. O Panginoon, gabayan mo ang lahat ng araw ng aming masalimuot na buhay. Bigyan mo kami ng kaligtasan at banal na kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman.
Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap ng paghahain sa iyong dambana ay nakikiusap na ang gagawin namin ay tuwangan ng pithaya ni San Jose sa anak mo'y siyang nag-aruga dito sa lupa. Ipagkaloob mo ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong si San Jose ay aming pinararangalan. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Jose maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose ay naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
magsasalong walang hanggan. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsitanggap ng banal na pakikinabang ay makapamuhay nawang lagi sa iyong kalooban at kabanalan, pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na naglingkod ng may pagkamasunurin at katapatan upang maganap ang ginawang pagdiligtas ng anak mong mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng misa, inanyayahan ko pong lahat na samahan po ako para sa isang rito ng pagsusunog ng mga palaspas na gagamitin po natin sa Miyerkules ng Abo. No? Diyan lang po sa labas, mabilis lang po ito. Bago po kayo umuwi, sama-sama po tayong magsunog ng mga palaspas. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.